Problemado ka na ba sa mga insekto at uod dyan sa mga tanim mo? Ang bidyong ito ay makakatulong sa iyo. At sa video buong ito, magbibigay po ako ng konting tips kung paano nga ba tamang pag-aalaga at pag-i-spray dito sa mga tanim nating sitaw. Hello po, welcome back sa aking munting channel. Kumusta po kayo? Ako po ay isang munting magsasaka at nagbibigay din po ako ng konting tips para sa mga baguhang mahilig magtanim at sa mga mahilig kumain ng gulay. So, sa mga unang video ko po ay nakagawa na po tayo ng video kung paano magtanim ng sitaw at paglagay ng abono. So, ngayon naman po, at sa video po natin ito ngayon, dahil mga palaging umuulan, ay marami ng iba't ibang mga insekto at uod ang mga naninira sa ating mga sitaw, mga ka-farmers. Kaya, ang topic natin ngayon ay kung ano nga ba ang magandang pang-spray sa sitaw. Okay, ang pag-spray ng sitaw ay karaniwang ginagawa para sa tatlong pangunahing dahilan. Ano-ano nga ba ang mga dahilan na ito? Ang mga dahilan na ito ay ang pagkontrol ng peste, pag-iiwas sa sakit at pagpapalakas ng sustansya. Dahil ang sitaw ay madaling kapitan ng iba't ibang insekto at fungi, narito ang mga particular na benepisyo ng pag-spray. Okay, number 1, ang mga peste. Ang sitaw ay madalas na inaatake ng mga aphids, beanfly at spider mites. Ang pag-spray gamit ang organic kagaya ng neem oil o mga partikular na insecticide ay pumipigil sa mga pesteng ito na pagsipsip at makakapinsala sa paglaki ng mga bunga. Number 2, pag-iwas sa sakit. Ang mga sitaw ay madaling kapitan ng mga fungi tulad ng powdering mildew at anthracnose. Ang paglalagay naman ng fungicide o isang simpleng solusyon kagaya na lamang ng baking soda ay nakakatulong na mapanatiling malinis ang mga dahon at mapipigilan ang pagkalat ng mga spores. Number 3, dito po tayo sa foliar feeding, ang pagpapataba po sa pamamagitan ng pagpapakain sa dahon or pag-spray sa dahon. Ang pagpapakain gamit ang mga dahon, ang pag-spray ng mga likidong pataba or foliar tulad ng seaweed extract or compost tea. Direkta sa mga dahon ay nagbibigay daan ito sa halaman na mas mabilis na sumipsip ng mga sustansya kaysa sa pamamagitan ng mga ugat. Maaari itong humantong sa mas mabilis na paglaki at mas mataas na ani. Number 4, improve crop quality. Ang regular na maintenance ay pag-spray ay nasisiguro na ang mga tangkay ay mananatiling walang bahid at tuwid, na lalong mahalaga as mas maganda kung itatanim mo ang mga ito ay para pambenta sa merkado o gusto mo lang naman ng maganda at masarap na sitaw sa iyong pagluluto. At meron akong isang mabilisang tips para sa ating mga sitaw o sa ating iba't ibang mga pananim mga ka-farmers. Palaging mag-spray tayo sa madaling araw o kaya gabi, gaya ng lagi kong sinasabi na para maiwasan natin ang pagkasunog ng dahon mula sa init ng araw at upang protektahan ang mga kapakipakinabang ng mga pollinator, mga ka-farmers, tulad ng mga bubuyog na hindi na gaanong aktibo sa mga panahon na ito. Ano po? Okay mga farmers, hanggang dito na lang muna ang ating video. At kung sakaling meron ka pang ibang mga katanungan habang inalagaan mo ang iyong garden, ay huwag mag-atubiling magtanong mga ka-farmers. Comment lang po dyan sa baba at gagawan po natin yan ng kasagutan mga ka-farmers. So kita-kits muli sa susunod ko pa mga video patungkol sa mga pagtatanim mga ka-farmers. At muli po, ito ang inyong munting kamagsasaka. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless you. Bye-bye.